Mabuti. Tumango si Talia, tumigil sa pagbukas ng kahon na gawa sa kahoy at dinala ito sa lupa. Sinabi ng Old Villa Master, nakuha mo ba ang Buried Moon Sword ng napakabilis? Oo. Kung gayon ay maaari mong ibigay sa akin ang Emperor Worm ngayon. Sabi ng matandang Villa Master. Tumango si Lance. Si Talia ay abala sa pagsasabing, teka lang, Lance, paano kung ibigay mo sa kanya ang Emperor Worm at makuha niya ito at agawin pabalik ang Buried Moon Sword? Sinabi ni Lance, naniniwala ako na hindi ganoong tao si Senior. Pero hindi ako naniniwala dyan, kaya hayaan mo akong kunin ang Burial Moon Sword, at iyong mga mercenaryong kaibigan mo at umalis ka muna, at maibigay mo sa kanya ang Emperor Worm, para magamit ito kung sakali. Ito. Sabi ng matandang Villa Master, hahaha, binibini, napakaingat mo, nag-aalala ako na peke ang Emperor Worm ni Lance, ano ang dapat kong gawin kung peke ito, ngunit umalis ka kasama ang Burial Moon Sword. Sinabi ni Lance, Senior huwag kang mag-alala, ito ay 1,000 beses na totoo, bukod pa, pagkatapos nilang umalis, hindi pa rin ako mananatili dito. Mabuti, naayos na iyon, batang babae, dapat kang magmadali at dalhin ang Burial Moon Sword. Talagang sinabi ni Talia kay Lance, aalis muna kami ng mga kaibigan mo sa isang lumilipad na barko, magkikita pa tayo mamaya, huwag na nating sabihin kung saan tayo magkikita ngayon, kung sakali. Sige. Tumango lang si Lance, masyadong maingat si Talia. Binuksan ni Sarah ang lumilipad na barko at umalis kasama si Talia at ang iba pa. Ngayon, maaari mong kunin ang Emperor Worm at tingnan ito. Naglabas si Lance ng isang walang laman na bote. Nang makita ng Old Villa Master na ito ay isang bote na walang laman, kumunot ang kanyang mga kilay, iniisip na pinaglalaroan siya ni Lance. Abalang sinabi ni Lance, Senior huwag kang mag-alala, ang Emperor Worm ay hindi nakikita, mukhang isang bote na walang laman, ngunit ito ay talagang nasa bote, ito ang aking huling Emperor Worm, ito ay kalahating regalo at kalahating deal, Senior open ang iyong bibig. Ibinuhos ni Lance ang Emperor Worm, ikinapit ito sa kanyang daliri, at pagkatapos ay sinampal ito sa bibig ng matandang bankero. May nararamdaman ka ba sa bibig mo? Ang matandang bankero ay tumango sa pagtataka na ito ay talagang invisible, naisip niya na lamang na si Lance ay hindi naglalaro ng anumang mga trick, ngunit ito ay lumabas na talagang may uod sa kanyang bibig. Lunukin mo at pagkatapos sa susunod na kalahating oras, magiging komportable ka. Kinain ito ng matandang bankero. Sa loob ng kalahating oras pagkatapos noon, nakaupo si Lance sa silid ng Old Villa Master. Ang matandang Villa Master ay sumigaw sa mga alon, at si Lance ay napag-goosebump sa narinig. Matapos ang kalahating oras na pagsigaw, sa wakas ay natapos na rin siya sa pagsigaw. Napabuntong hininga ang Old Villa Master at sinabing, matanda, hindi na makontrol, kalahati talaga ng buhay ko malutong ang buto ko. Oh! Tumawa si Lance. Kumusta na ang pakiramdam ni Senior? Well, it's very comfortable. Not only that, lumalakas din ang body organs, it's not at all the same as before, it will stop working any moment. Hahaha, parang totoo ang Emperor Worm, Lance, salamat, binigyan mo ako ng kalahating buhay. Hindi kailangang maging magalang ang Senior, ito ay ipinagpalit sa Burial Moon Sword. Ang Buried Moon Sword ay walang iba kundi isang walang kwentang bagay na nakabaon sa lupa sa akin, wala akong ngipin para kalimutan ang kabaitang ito. Sige, Senior, hindi na kailangang maging magalang. Wala lang, magpahinga ka muna, tutal kinuha mo lang ang Emperor Worm at hindi pa kumpleto ang pagsipsip mo, mas mabuting magpahinga pa. Para tuluyang mawala ang mga hinala ng Senior ang Emperor Worm, mananatili pa rin ako sa famous Sword Villa sa loob ng 2 araw, Palm. Mabuti, salamat Kuya Lance, huwag kang mag-alala, ang sikat na Sword Villa ay tiyak. Ay troto ka bilang pinaka-pinarangalan na panauhin.
Umalis si Lance sa silid ng matandang Villa Master, at agad ding iniutos ng matandang Villa Master na si Lance ang pinakapinarangalan na panauhin ng sikat na Sword Mountain Villa, at walang sinuman ang dapat pabayaan, kung hindi, ang batas ng pamilya ay ibibigay, kasama na ang Villa Master. Ang guro at ang kanyang asawa ng sikat na Sword Mountain Villa ay nagulat din nang makatanggap ng ganoong utos. Si Lance ay namuhay na mag-isa sa huling Mountain Villa, ang iba ay nakaalis na, at hindi alam kung saan nagpunta ang iba. Dahil sa pag-iingat, hindi man lang sinabi ni Talia kung saan ang Rendaves. Si Lance ay lihim na nag-iisip kung saan sila pupunta. Kung ito ay malalaman o hindi ay depende sa tacit understanding. Hinanap ni Lance ang mapa, ang pinakamalapit na lugar sa famous Sword Villa ay isang maliit na bansa na tinatawag na Yuan-Yu Empire. Agad na sinabi ni Lance, sa aking pag-unawa kay Sarah, tiyak na hihintayin nila ako sa Yuan-Yu Empire na ito, at sa loob ng 2 araw, pupunta ako sa Yuan-Yu Empire para makipagkita sa kanila, sana ay talagang maging si Talia. Kayang kontrolin ang espadang iyon. Lance. Sa sandaling ito, ang sigaw ng isang babae ay nagmula sa labas. Mona, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni Lance, hindi na kailangan ni Lance na mag-fake love kay Randolph ngayon, kaya wala na ang tono ng huwad na pagmamahal gaya ng dati. Lance, bakit medyo nagbago ka? Sabi ni Mona habang nakatingin kay Lance. Sinabi ni Lance, ang my 3-leaf love flower poison ay nalutas na. Ah! Salitang natigilan si Mona. Tanong ni Lance, sinabi mo sa iyong lolo sa tuhod tungkol sa akin na tinamaan ng March love flower poison, tama ba? Siya ang nagtanong sa akin. Naku, salamat, ang lolo mo sa tuhod ang nagbigay sa akin ng panlunas sa lason na ito. Ngumiti si Lance, mas mabuting tapusin ang makasalanang pag-ibig na ito gamit ang love flower poison na ito, para hindi rin masaktan ang Mona. Salita ng mapait na ngumiti si Mona, hindi ka ba galit sa akin? Walang galit. Why? Since you don't hate me, then it that through this contact, you have became really loving me. Mona's eyes were full of expectation. Not hate? Does not mean love? The reason why I don't hate you is because you like me after all, how could I hate someone who likes me, sayang lang mabaigo kita, sorry, Mona. Moon, makakahanap ka ng mas mabuting lalaki kaysa sa akin. Mona ang lumabas sa bibig niya, a better man than you, you don't believe it yourself, even my brother's bride will fall in love at first sight at the bridal ceremony, who else under the heavens better than you? Oh! Natahimik si Lance, tila hindi siya karapat-dapat na aliwin ang iba sa pahayag na iyon, maaaring wala talagang mas mabuting tao sa ilalim ng langit kaysa sa kanya. Tapos nag-sex na tayo dati, magiging irresponsible ka ba? Tanong ni Mona na tila huling pag-asa. Mona, I'll be honest with you. Actually, wala naman tayong naging relasyon, yellow flower girl ka pa, pumunta ka dito. Para saan? Ako ay magpapagaling sa iyo, ayusin mo, ikaw ay isang tunay na dilaw na bulaklak na babae. Ayoko, hindi ko aaminin. Bang! Nawala ng malay si Lance kay Mona at pagkatapos ay binigyan siya ng healing spell. Sa oras na magising si Mona, siya ay ganap na naayos. Sige, eyes clear ka na ngayon. Ganyan na ba talaga kita kalaki? Sorry, kung walang mali, mauna ka na. Si Mona ay umalis sa pag-ibig at bumalik sa kanyang tinitirhan at labis na umiyak. At ngayon, sa lugar kung saan nakatira si Mona ay may dalang garapon ng alak at nalilito sa pag-iisip. 932. Ang master at ang kanyang asawa ng sikat na Sword Villa ay labis na nanlumon nang makita nila ang kanilang apo at apo na ganito, ngunit sinabi ng matandang Villa Master na walang sinuman sa kanila na magpabiye kay Lance, kung hindi, kailangan talaga nilang magkaroon ng teorya sa Lance. Nanatili si Lance sa famous Sword Villa sa loob ng 2 araw, at pagkaraan ng 2 araw, personal na nagpaalam kay Lance ang matandang may-ari ng villa. Paalam! Paalam!
Umupo si Lance sa likod ng Fire Devil at nagmamadaling pumunta sa malayong kalangitan na may umuugong na tunog, naglaho sa kalangitan, walang imek na buwan na nag-aatubili na pinagmamasdan ang nawawalang kalangitan sa loob ng mahabang panahon, hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Ang buong sikat na sword bilya pataas at pababa, nakamamatay, siguro ang matandang bilya master lang nag-iisa, walang kapantay na magandang mood. Sumakay si Lance sa Fire Demon at dumiretso sa pinakamalapit, ang First Moon Empire. Sa sandaling pumasok si Lance sa kabisera ng First Moon Empire, isang lumilipad na barko ang lumipad patungo sa Lance. Ito ay tiyak na si Sarah. Kuya Lance, alam kong hulaan mo na hihintayin ka namin dito. Pumasok si Lance sa loob ng lumilipad na barko, at ang apoy na demonyo ay mabilis ding lumiit, naging parang pusa at nakabaon sa loob ng lumilipad na barko. Ang lahat ay nasa lumilipad na barko, ngunit si Thalia lamang ang hindi nakita. Nasaan si Thalia? Tanong ni Lance. Og, huwag mong banggitin. Anong problema? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Sinabi ni Teresa, Brother Lance, mukhang talagang isang pagkakamali na tulungan mo si Thalia na makuha ang Beryl Moon Sword doon. Bakit mo naman nasabi yan? Sinabi ni Sarah, Brother Lance, alam mo ba kung bakit nakakalason ang Beryl Moon Sword na iyon? Bakit? Kasi yung sword is a sword made using radioactive materials. Sinabi ni Lance, ginawa ito gamit ang mga meteorite. Tama. Hindi talaga ito lason, sa katunayan hindi ito lason, ito ay napaka-radioactive, malayong mas malala kaysa sa lason. Anong uri ng radioactive na elemento ito? Ito ay hindi kilala, hindi tayo dapat magkaroon ng ganitong uri ng sangkap sa planeta. Nakikita mo ang lilang liwanag na ibinubuga ng espada na iyon ay isang nakikitang sinag. Ang ganitong uri ng sinag ay lubhang nakakapinsala sa katawan ng tao, ngunit mayroon din itong kakayahang agad na sirain ang atomic na istruktura ng iba pang mga sangkap, kaya ang anumang iba pang sangkap na pumapasok ang pakikipag-ugnayan sa espadang iyon ay maaaring agad na masira, kaya ito ay isang hindi masisira at sikat na espada. Gayunpaman, maaari rin itong sirain ang mga selula ng katawan ng tao, na nagiging sanhi ng pag-mutate nito, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa huli. Sinabi ko sa kanya na kung ayaw niyang mamatay, dapat niyang itapon ang espada, ngunit hindi niya ako pinakinggan, at sinabi na ako ay nag-iisa at ignorante, at lahat ng malalaking espada ay ganito, at kung ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanan, sila ay papatayin sa halip, at wala akong masabi, at napagtanto ko na wala siyang anumang sentido komun sa pisika. Pagkatapos, umalis siya, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bumantong hininga si Lance, sa totoo lang wala akong masyadong alam tungkol sa radiation, at wala rin akong alam tungkol sa radioactive elements, ngunit alam ko na ang mga dakilang espada na iyon ay talagang ginawa gamit ang napakamahal at hindi pangkaraniwang mga materyales. Ang mga metal na binanggit mo iyan. Walang radiation, tulad ng bakal, tansu, ginto, at pilak, bagaman wala silang radiation, hindi sila makakalikha ng tunay na dakilang mga espada. Kuya Lance, kahit na sa tingin mo. Hindi nakaimik si Sarah habang nakatingin kay Lance. Parehong galing sa iisang lugar sina Lance at Thalia, kaya natural na pareho sila ng kaalaman sa ilang bagay. Kuya Lance, teka lang kung hindi ka maniniwala sa akin, tiyak na mamamatay si Thalia, napakalakas ng mapanirang radiation, hindi ako naniniwala na mabubuhay pa siya, nakakakuha ng isang nakamamatay na sakit na ito ay magaan pa rin, na nagiging isang halimaw. It's not impossible. It's not even a question of if to harness it or not, it's really feudal thinking. Og, sana okay lang siya. Si Lance ay nanalangin lamang. Sige, Lance, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Wanderlust. Mayroon pa bang iba pang masikat na mga banal na lugar sa mundo, o sinaunang mga guho? Tanong ni Lance. Sinabi ni Harem, Lance, matagal na mula noong sinundan ka namin, at ang aming orihinal na layunin ay palagwin ang aming kaalaman at pagbutihin ang aming martial arts habang naglilibot sa mundo.
Gayunpaman, pagkatapos ng napakatagal na panahon, bukod sa iyo at Sarah, walang sino man ang nag-improve kahit kaunti, at ang aming paglalakbay ay halos palaging nakatuon sa pamamasyal. Sa palagay ko ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay ay hindi dapat pangunahin tungkol sa mga ekskursyon. Oo, hindi magandang ideya na patuloy na kumain at uminom ng ganito para lamang madagdagan ang ating kaalaman, ang layunin natin ay pagbutihin ang ating mga kasanayan sa martial arts kung tutuusin. Sabi din ni Ben. Tumango si Lance, iyan ay makatwiran, kaya tumutok tayo sa pagsasanay para sa natitirang bahagi ng ating paglalakbay, mayroon ka bang magandang ideya? Harem, dahil magmumungkahi ka ng pagsasanay sa kalendaryo higit sa lahat, kung gayon, malamang na naisip mo kung saan mo gustong pumunta. Pumunta ka. Ngumiti si Harem, oo, naisip ko na, sa lugar sa hilaga ng Kang Blue Empire, ay ang 10,000 Beast Forest, napakaraming makapangyarihang hayop doon, pumunta tayo sa 10,000 Beast Forest para magsanay, kailangan pa nating pumunta sa mga delikadong lugar para mag-improve, hindi tayo katulad mo, henyo ka, napakataas ng comprehension mo, habang mahirap para sa atin na pagbutihin ang ating martial skills kung wala tayong matinding krisis. Para ma-motivate tayo. Sinabi ni Lance, wala akong problema dyan, paano ang iba? Okay lang ako sa ganyan. Ako rin. Good. Then let's go to the Forest of 10,000 Beasts, gusto ko din makita yung tinatawag na Forest of 10,000 Beasts. Si Lance ay hindi estranghero sa mga hayop, nakita niya ang demonic serpent noong siya ay nasa Marshall Forest Island, ngunit ito ay pang-apat at ikalimang baitang demonic serpent, katumbas ng antas ng panloob na gate, masyadong mahina. Pagkatapos noon, sa ilalim ng dagat, nakakita rin siya ng mga hayop sa dagat. Pagkatapos, natural na may mga hayop din sa lupa. Sinabi ni Harem, narinig ko na marami sa mga hayop ng 10,000 Beast Forest ang may sentience, at ang mga beast ng 10,000 Beast Forest ay nakabuo ng isang bansa, hindi ko alam kung ito ay totoo. Kalokohan, may mga bansa pa ang mga hayop. Ano pa ba ang silbi ng pagsisinungaling sa iyo, kapag ang mga hayop ay may sentensya, sila ay natural na katulad ng mga tao, at dahan-dahan, sila ay magtatayo ng mga kaharian ng hayop at mangingibabaw sa teritoryo at lahat ng iyon, ngunit syempre, hindi natin malalaman ang lahat ng iyon hanggang sa nakita mo talaga. Let's hope that out of the 16 of us that we go, we can all come back intact. Madasal na sabi ni Cherry Sukora. Huwag kang magsalita ng kakilakilabot. Ngumuso si Cherry Sukora, sa katunayan, hindi kami ang unang pumunta sa 10,000 Beast Forest para sa pagsasanay, marami pang mercenaryong grupo ang pumunta sa 10,000 Beast Forest para tapusin ang ilang gawain, tulad ng 100 taon ng puso ng USA. At 100 taon ng Tiger Gall, ito ay napakamahal na mga halamang gamot. Ang mga ito ay mahusay na pandagdag para sa mga nagsasanay ng martial arts, syempre, sila ay hindi maihahambing sa insekto ng emperador, ngunit kung madalas mong kainin ang mga ito, sila ay kumikita din. Sa makatuwid, maraming tao ang pumupunta sa kagubatan ng 10,000 hayop, at marami ang pumapasok at hindi makalabas. Nagulat si Harem at sinabing, nang marinig kong sinabi mo iyan, medyo ikinalulungkot ko ang pagmungkahi kong pumunta sa Forest of 10,000 Beasts, kung hahayaan talaga natin na mamatay ang sinuman sa atin doon, hindi ba mapupuot ang lahat? Ako. Walang pakialam na sinabi ni Cherry Sukora, kung gusto mong mag-adventure, alin ang hindi mamamatay, kung natatakot ka sa kamatayan, manatili sa bahay at huwag lumabas. Mainam na pumunta sa Forest of 10,000 mga hayop, palaging pumunta sa mga banal na lugar na hindi mapanganib, isang tiyak na imperyo, isang tiyak na nayon sa bundok, isang tiyak na relic at iba pa, ito ay tagang hindi nagpapabuti ng anuman para sa ating mga paglihis sa kakayahan. Ngumiti si Lance, hindi kailangang masyadong matakot, ang kamatayan ay isang normal na bagay, lahat ay kailangang mamatay sa isang punto. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, makakamit mo, sa madaling salita, gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan kayong lahat. Terra, huminto muna sa Kang Blue Empire, pagkatapos ay pumasok sa 10,000 Beast Forest. 933
Pagkatapos ng 2 araw na paglipad, naabot nito ang hanay ng Kang Blue Empire. Ang Pale Blue Empire ay ang pinakahilagang bansa, at sa hilagang bahagi ng Pale Blue Empire ay ang Marvelous Forest. Sa ganitong paraan, masasabi natin na tayo ay mula sa pinakatimog hanggang sa pinakahilaga. Sabi ng asawa ni Igor na si Megan. Ate Yang, nasaan ang pinakatimog? Tanong ni Sarah. Nako, ang pinakatimog ay ang Star Ocean Academy, hindi lang mula sa pinakatimog hanggang sa pinakahilagang bahagi. Sinabi ni Lance, mukhang hindi rin masyadong malaki ang mundong ito, ang Star Ocean Academy ang pinakatimog, at ang Longevity Forest ang pinakahilagang, nalakbay na natin ang kalahati ng mundo. Oo, sabihin mong hindi masyadong malaki. Dagdag pa ni Lance, dati, sinabi ng presidente ng Star Ocean Academy na ang layunin ko ay maglakad sa buong mundo, sinabi niya na ang mundo ay malapit nang matapos, tila hindi pa nagtagal, kalahati ng nilakad ang mundo, tama siya, gaya ng inaasahan. Kung aabutin ng ilang taon, natatakot ako na ang buong mundo at bawat bansa ay maaaring lakarin ng isang beses, sa panahong iyon, ang buong mundo ay nalakad na ang layunin ng buhay kailangang baguhin. Kuya Lance, anong sabi sa'yo ng din na yan? Wala, sabi niya sa mundong ito, ang layunin ng bawat malakas na tao ay maging isang emperador, at sinabi ko na hindi ako interesado sa trono, ang layunin ko ay maglakbay sa buong mundo. Sinabi niya na ako, bata pa ako, at kapag ako ay matanda na at nakapaglakbay na sa buong mundo, mararanasan ko ang ambisyong magnanais na maging isang emperador. Ang ganitong uri ng mga katulad na salita ay talagang naramdaman ko mula kay Lord Yan ng North Empire, maaaring ang pinakalayunin ng bawat makapangyarihang tao sa mundong ito ay maging isang emperador. Tinatahak ko ba ang landas na ito? Sinabi ni Ben, Lance, sinusuportahan kita na maging isang emperador, at pagkatapos ay sundan ka upang kumain at uminom ng maanghang na pagkain, at kinokoronahan mo ako bilang isang dakilang general. Sinabi rin ni Xavier, oo, sinusuportahan din kita upang maging isang emperador, at gawing iyong imperyo ang North Empire, sa oras na iyon, hehe, ang aking pamilya ay maaari ding maging maayos na maluwalhati, hindi walang kabuluhan na sundan kita sa paligid. Tumingin din si Benny kay Lance na may mga mata na puno ng pag-asa at ngumiti, napakagandang ideya, ang layunin tulad ng pagiging isang emperador ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng mga ordinaryong tao, ngunit magagawa mo, at hayaan kaming sundan ka ng may pagkamangha. Pagdating ng panahon, kaming lahat sa mercenary group ang magiging founding ministers ninyo. Nakakatuwang isipin. Oo. Maaari ka ring magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, isang harem ng hindi mabilang na magagandang babae, at matulog kasama ang kagandahan 360 araw sa isang taon, araw-araw nang hindi nauulit. Lance, cheer up! Sa tabi niya ay si Harem, ngunit nagkaroon ng katahimikan, siya ay, pagkatapos ng lahat, ang prinsipe ng North Empire. Sinabi ni Lance, nakipagkasundo ako kay Emperor Lord Yan, hinding-hindi ko aagawin ang kanyang trono, dapat tuparin ng isang tao ang kanyang salita, paano ako pupunta at sakupin ang North Empire, bukod pa, sa ngayon, wala akong anumang ambisyon upang maging isang emperador. Sa mundong ito, mayroon ng mga hari sa bawat sulok, at kung gusto kong maging isang emperador, may isang taong bumaba sa pwesto. Xavier daw? Lance? Ang mundong ito ay tungkol sa lakas, ano ang dapat pag-usapan at pag-usapan. Narinig ko na ang kasalukuyang emperador na si Lord Yan, noong bata pa siya, bumuo din siya ng isang mercenaryong grupo, at nang maglaon ay naging emperador siya. Ang kanyang mga kaibigang mercenaryong lahat ay sumunod sa kanya upang tamasahin ang kaluwalhatian at kayamanan. Napakarami sa amin na piniling sumunod sa iyo noong una, ngunit iniaalay din namin ang aming kinabukasan, kaya kung maaari kang gumawa ng isang mas mahusay na buhay para sa lahat, nang syempre, mas magiging masaya kaming gawin iyon. Tumingin si Lance sa lahat. Tila hindi kailanman naisip ni Lance ang isyong ito, at dahil si Lance ay bumuo ng isang mercenaryong grupo, natural na hindi siya makapag-focus sa kanyang sarili. Kinailangan din nilang isaalang-alang ang kinabukasan ng iba.
Itong dosenang mga ito, hindi nila kayang gugulin ang kanilang buong buhay sa paglalakbay sa buong mundo, tama, sa loob ng wala pang 10 taon, ang buong mundo ay maglakbay sa buong mundo, at pagkatapos ay nanalo ito. TB time to settle down, then reproduce their children and apo, and strengthen their family. Sinabi ni Lance, ngunit ngayon, hindi kami nag-aalala tungkol sa pagkain, hindi kami nag-aalala tungkol sa mga damit, maaari kaming pumunta kahit saan, maaari kaming maging maluwalhating mayaman Nako, kalimutan mo na, hindi ko sasabihin. Bumantong hininga si Xavier, walang intensyon si Lance na makipagkompetensya para sa imperial na kapangyarihan, na ikinadismaya ni Xavier, ngunit paano naman ang iba? Sinabi ni Elsa, ano ang masaya sa pagiging isang emperador? Tama, napakasarap mamuhay ng ordinaryong buhay. Siyempre, ayaw ng ilang girlfriend ni Lance, kung talagang naging emperor si Lance, sooner or later magiging grupo din siya ng mga harem concubines, ayaw nilang makihalubilo sa mga lalaki sa napakaraming babae. Tumingin si Lance kay Igor at ngumiti, Kuya Igor, sabihin mo sa amin ang iyong pananaw, okay lang, magsalita ng matapang. Well, actually, noong nasa Star Ocean Academy ako, nakita ko na marunong kang mag-absorb ng kapangyarihan at kayang buksan iyong kayamanan na sinabi ng Dean, that time, I felt that you are a person full of potential, maybe you will have some extraordinary achievements in the future, then I told my wife to pay more attention to you, baka masundan talaga kita to achieve some hegemony in the future. Eastman said. Oh. Mapait na ngumiti si Lance, bagamat hindi ito direktang sinabi ni Igor, ang kahulugan niya ay karaniwang pareho kina Xavier at Ben, na gustong sundan si Lance upang makamit ang magagandang bagay. Sinabi ni Megan, Lance, alam mo ba kung ano ang ginawa natin bago pumunta ang ating mag-asawa sa Star Ocean Academy? Para saan? Bago kami pumunta sa Star Ocean Academy bilang mag-asawa, kami ay mga gwardya ng isang kaharian, at pagkatapos ay nagkaroon kami ng masamang oras at umalis. Sa totoo lang, medyo mabuti kung makakamit mo ang kadakilaan sa hinaharap, ngunit anuman ang mangyari. Sinusundan ka namin. Oh! Huminga ng malalim si Lance. Sige, huwag muna nating pag-usapan ang isyong ito sa ngayon, wala pa akong ganoong lakas, hindi pa huli ang lahat para pag-usapan yan kapag may lakas na ako sa hinaharap, pagdating natin sa Kang Blue Empire, bumaba tayo para mag-resupply, maghanap ka ng hotel, maligo ka at kumain. Mabuti. Ang lumilipad na barko ay bumaba sa bubong ng isang hotel sa Kang Blue Empire, si Lance at ang iba pa ay pumasok sa hotel upang pumunta. Hindi nagtagal pagkatapos lumapag ang lumilipad na barko ni Lance, may nagsumbong na sa hari sa palasyo ng Kangland Empire. Sa pag-uulat sa kamahalan, isang lumilipad na barko ang dumating sa Imo City sa hilaga ng ating Kangland Empire. Lilipad na barko, ito ba ay isa pang mercenaryong grupo na gustong pumasok sa Forest of 10,000 Beasts? Ang mga lumilipad na barko ay karaniwan sa ating Kang Blue Empire, at karamihan sa kanila ay mga malalakas na mercenaryong grupo lamang na nagtatangkang pumasok sa Beast Forest upang dambong ang mga organo ng mga hayop na iyon upang palitan ang kanilang mga sarili. Kung hindi dahil sa mga mercenaryong grupong ito na laging pumapasok sa Beast Forest upang manghuli ng mga hayop, ang hilagang mga lungsod ng aking Beast Forest ay hindi sasailalim sa patuloy na pag-atake ng mga mabangis na hayop. Wala akong anumang magandang damdamin sa mga mercenary corps na ito na gustong pumasok sa 10,000 Beast Forest. Kamahalan, pipigilan mo ba sila? Para makapagpalipad ng barko, dapat itong isang malakas na tao. A strong man, is he strong as me? Do you think every mercenary group is on the world ranking list? Tingnan mo itong lumilipad na barko, may numero ba ito? Ito ba ay lumilipad na barko na kabilang sa mercenary group na iyon? 934. Your Majesty, check, no number, not a flying ship of any of the mercenary corps on the world ranking list. Kung ganoon, pumunta ka at hulihin mo sila. Oo. Katatapos lang maligo ni Lance at bababa na sana para kumain, pagkatapos ng 2 araw sa lumilipad na barko, tiyak na kailangan niyang kumain ng masarap.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ni Dao, kapatid na Lance, masama, may sumangakop sa ating lumilipad na barko. Ano? Sino ang nang-ahas na agawin ang ating lumilipad na barko? Galit na galit si Lance. Agad na lumipad si Lance sa bubong. Oo nga, ang rooftop ay dumating kasama ang isang grupo ng malalakas na lalaki, mayroong higit sa 10 sa kanila, ang pinakamalakas ay ang gitnang yugto ng Unity Realm, sa madaling salita, ito ay isang grupo ng mga tao na magagawa ni Lance. Ti afford to mess with pa. Bakit mo inaagaw ang lumilipad kong barko? Galit na tanong ni Lance. Ang lalaking iyon na nasa gitnang yugto ng Unity Realm ay nagsabi, sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito? Wala kang pakialam kung sino kami, kayo ang dapat mag-report dito. Sabi ni Lance, kahit galit sa loob, pinipigilan pa rin niya ang galit, mas mabuting huwag na lang makialam sa grupong ito ng mga taong hindi kilalang pinanggalingan, kung hindi baka mapuksa sila dito. Kami ay isang mercenaryong grupo na kabilang sa Pale Blue Empire, ang pangalan ko ay Lando. Isang mercenary corps ng Kangland Empire. Never heard of it? But I don't care who you are. I'm not mess with you, so it's best if we all just get along. Sabi ni Lance. Hahaha, how dare you threaten us? Ang pananakot mo sa amin ay kapareho ng pananakot sa Pale Blue Empire, alam mo ba ang mercenary group namin, sino ang leader? Emperor yun ng Kangland Empire namin, Kang Emperor Kang Shifu is ang aming pinuno, nagtayo kami ng isang mercenaryong grupo kasama si Emperor Kang Shifu noong bata pa kami, noong hindi pa siya ang emperador, at ngayong siya na, kami, ang mercenaryong grupo, ay ang pinakamakapangyarihang mercenaryong grupo sa buong Kangland Empire. Nakakatawa ka, isang maliit na tuta, pinagbabantaan mo kami. Ngunit ano ang ibig mong sabihin sa pag-agaw sa ating lumilipad na barko? Posible bang ikaw, ang maputlang asul na imperyo, ay hindi na pinapasok ang mga tagalabas? Hindi, kinukuha namin ang iyong mga lumilipad na barko dahil inutusan kami ng kanyang kamahalan na dalhin ka sa kanya. Huwag kang mag-alala, itong mercenaryong grupo mo, kahit papaano, ay may Unity Realm completion level, at hanggat nakikipagtulungan ka sa amin ng maayos, ang aming kamahalan ay hindi gagawa ng anuman sa iyo. Ngayon, sumama ka sa amin, o, hihilahin namin ang iyong lumilipad na mga barko. Galit na galit si Lance, ngunit dahil ang mercenaryong grupo ng emperador mula sa imperyo ng Kangland ang dumating upang sakupin sila, wala siyang magagawa kundi sumama sa kanila. Fine, I'll cooperate with you, but you better not make any trouble for us, or I'll never let you go. Hahaha, little pop. Ilang taon ka na ngayong taon, naglilinang hanggang sa matapos ang Unity Realm, hindi dapat maliit ang totoong edad mo, bakit galit na galit ka pa rin? Huwag kang makialam sa mga kasama kong ito, I'm afraid you weren't even born when we were crisscrossing the world. Let's go? Come with us. Si Lance at ang iba ay nakaupo sa lumilipad na barko ng kabilang partido, at ang kabilang partido ay dumating sa dalawang lumilipad na barko. Ang lumilipad na barko ni Lance, gayunpaman, ay na-impound at hinila sa likod. Sa lumilipad na barko, sinabi ni Wanderlust, bakit ka pumayag na makipagtulungan sa kanila? Paano kung laban sila sa atin? Ang isang iyon ay tinawag na Lando ngayon lang, siya ay nasa kalagitnaan ng yugto ng Unity Realm Great Perfection, katumbas ng Emperor ng North Empire, sa kasamaang palad, wala na ako ng Emperor Worm, kaya hindi ko makast ang life. Blood Hidden? Bukod pa, dahil idineklara niya ang kanyang sarili bilang isang mercenaryong grupo na kabilang sa Emperor of the Pale Blue Empire, mas mabuting magtulungan tayo, sa tingin ko ay wala silang gagawin sa atin. Sabi ni Lance. Pero sa magandang dahilan. Bakit tayo nakakulong, papasok tayo sa Forest of 10,000 Beasts, dito lang tayo magdamag. Sinabi ni Igor, natural na malaman kapag nakilala mo ang Kang Emperor, kami, ang Destined One Mercenary Group, sa anumang paraan, ay ang pinuno ng grupo na may kumpletong antas ng Unity Realm, dapat ay mayroon pa rin tayong mukha. Hindi ito isang mercenaryong grupo na binuo ng isang maliit na pusa o tuta.
Makalipas ang halos isang oras, naghintay si Lance hanggang sa marating niya ang kabisera ng Pale Blue Empire at direktang pumasok sa loob ng palasyo, dumaong sa harap ng isang malaking bulwagan sa isang lumilipad na barko. Nandito na tayo, bumaba na tayong lahat. Si Lance at ang iba ay bumaba mula sa lumilipad na barko. Nasa loob ng main hall ang kapitan natin, sino sa inyo ang kapitan? Ako. Sabi ni Lance. Susundan ako ng isa sa inyo sa loob para makipagkita sa soberano, ang iba naman ay maghihintay dito. Pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan, kung saan nakaupo at nanunood ng telebisyon ang isang lalaking nakasuot ng purple na pajama, na may magandang katulong sa palasyo na nakatayo sa bawat gilid niya. Kamahalan, ang lalaki ang nagdala nito. Manam. Lumingon ang lalaking nanunood ng TV at tumingin kay Lance. Sa sandaling makita niya si Lance, halatang nabigla ang kanyang mga mata. Ikaw, Lance. Ang emperador na iyon ay abala na tumayo, na parang kilala niya si Lance at may respeto pa rin sa kanya. Kilala mo ako. Haha, syempre kilala kita, pero nakita ko ng sarili kong mga mata ang kapangyarihan mo sa famous Swordvilla. Ang lalaking tinatawag na Lando ay abala sa pagsasabing, kamahalan, siya ba ang Lance na sumikat sa sikat na Swordvilla ilang araw na ang nakalipas? Isang espesyal na henyo na 21 pa lang. Oo siya nga, huwag kang magmadali at mag-serve ng tsaa. Ah, ikaw pala si Lance, napakawalang galang. Ang lalaking tinatawag na Lando ay abala sa pagsasabi ng may paggalang. Oh, binigyan lang ni Lance ng hey-hey. Ang emperador ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, hindi ko inaasahan na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sana ay mapatawad mo ako, maupo at uminom ng tsaa. Nagtanong si Lance, bakit ka pumasok sa iyong Pale Blue Empire at kinuha ang lumilipad kong barko? Brother Lance, hindi mo alam ito? Ang ating Kangland Empire ay nasa dulong hilaga, dahil napakaraming mercenaryong grupo ang pumasok sa 10,000 Beast Forest upang patayin ang mga hayop, tulad ng alam mo, ang ilan sa mga hayop na higit sa 1,000 taong gulang, ang kanilang mga puso, atay at gallbladder, at maging ang kanilang buhok ay napakahalaga, at para sa sinumang martial arts practitioner, ang pagkuha sa kanila ay isang mahusay na tonic, kaya napakaraming mercenaryong grupo ang pumasok sa 10,000 hayop na kagubatan upang manghuli at pumatay. Gayunpaman, umalis sila pagkatapos pumatay, iniwan ang gulo sa ating maputlang asul na imperyo, marami sa mga hayop sa Beast Forest ay mayroon ng pangunahing katalinuhan, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga tao ay wala ng mababang katalinuhan, pagkatapos na mapatay ang kanilang mga kamag-anak, sila ay pumunta sa hilagang mga lungsod ng ating maputlang asul na imperyo at pumatay ng mga tao, ang mga taong iyon ay mga ordinaryong tao, kailangan nilang magbayad para sa mga krimen sa pangangaso na ginawa ng mga mercenaryong pulutong iyon. Sa makatuwid, sino mang gustong pumasok sa kagubatan ng 10,000 hayop, kailangan kong do my best to stop them. Kung yung mga mercenary corps na nasa world ranking list, we don't dare to stop them, but the other miscellaneous ones, we definitely have to stop them and bring them back first, if we are not persuaded. Upang makinig, maaari lamang tayong gumamit ng ilang paraan. Tumanggo si Lance, medyo makatwiran ang dahilan na ito. Alam din ni Lance na ang buhay ng ilang mga hayop ay mas mahaba kaysa sa mga tao, habang sila ay nabubuhay at malakas, ang kanilang mga organo ng katawan ay magiging isang mahusay na suplemento para sa mga martial arts practitioners. Halimbawa, ang pagka ng 100 taong gulang na tigre iiwan sila ng letigo na nakatayo. Hindi lahat ay maaaring maging maswerteng kunin ang Emperor Bog. 935. At ang iyong lumilipad na barko ay walang marka, kaya hindi namin alam na ito ay sa iyo, Kuya Lance, dahan-dahan at uminom ng tsaa, maligayang pagdating sa ating Pale Blue Empire, isa kang sikat sa internasyonal na eksena ngayon. Magalang na sabi ni Kaleshert. Hindi na nagalit si Lance at uminom ng tsaa. Sabi ni Lance, ngayon, hindi ba tayo pwedeng pumasok sa Forest of 10,000 Beasts? To be honest, hindi kami pumasok ng mercenary group friends ko sa 10,000 Beast Forest para sa beast organ na iyon, gusto lang naming magsanay. Nagulat si Kaleshert, no way? For practice lang ah,
tapos masyadong matapang ang mercenaryong grupo mo. Sinong hindi nakakaalam na napakaraming tao ang namatay sa 10,000 Beast Forest sa ilalim ng mga kuko at kuko ng makapangyarihang mga hayop, pero nandoon pa rin. Ay pa rin ang isang malaking bilang ng mga tao na pumapasok para sa Beast Heart. Ngunit kayo, hindi kayo pumasok para dito, para lang magsanay, kayo ay masyadong matapang. Ang pagpasok sa 10,000 hayop na kagubatan ay nangangailangan ng presyo ng buhay. Noong bata pa ako, tulad mo ngayon, mayroon akong grupo ng mga kapatid, na hindi rin natatakot sa kamatayan na pumasok sa 10,000 hayop na kagubatan noong panahong iyon, ngunit bilang resulta, 18 sa amin ang pumasok, at nang kami ay lumabas, 8 na lang ang natitira. Ano? Ang daming namatay. Oo, syempre. Noong bata pa ako, hindi ako kasing lakas mo ngayon. Noong panahon na iyon, ang grupo ko ay tinatawag na kang mercenary group, ako ang pinuno, at nasa gitna lang ako ng ang Unity Realm. Ngunit hindi yun ang punto, kahit na pumasok ako ngayon sa Forest of 10,000 Beasts, baka mamatay pa rin ako sa Forest of 10,000 Beasts. Sinabi ni Lance, Your Majesty Ender Kang, nasa ikatlong antas ka na ngayon ng Unity Realm, napakalakas mong pumasok at mamatay pa rin. Siyempre, may hindi mabilang na makapangyarihang mga hayop sa kagubatan ng 10,000 hayop, at kung hindi dahil sa katotohanan na ang teritoryo ng tao ay hindi umaangkop sa kanilang mga gawi, ang mga hayop na iyon ay nagmamadaling lumabas noon pa man. Sa ating mundo, tayo may 30th malalakas na tao sa tuktok ng Unity Realm, ngunit ang pinakamalakas ay hindi mga tao, ngunit mga hayop. Ang ilang mga hayop na may natural na tansong balat at bakal na buto, ay hindi matatalo kahit gaano pa sila kahirap makipaglaban. Ang 30 pick ang pinakamalakas na tao sa amin, ang pinakamakapangyarihang Taian Senior, ay minsang nasugatan ng isang halimaw sa kagubatan ng 10,000 hayop. Wow! Napakalakas ng halimaw, ang daming halimaw doon sa kagubatan ng 10,000 hayop. Walang nakakaalam, ang kagubatan ng 10,000 hayop ay napakalaki, halos katumbas ng kalahati ng ating imperyo ng tao. Mayroong ilang makapangyarihang langit na hayop, ang mga kuko nito, at ito ay napunit sa mga lumilipad na barko ng sabay-sabay, kaya huwag isipin na ayos lang magmaneho ng lumilipad na barko, kung hindi ka pinalad na makabangga sa isa na hindi mo kayang talunin ang 30 pinakamalakas na taluktok ng ating mga tao, pagkatapos ay maghanda para sa isang reunion. Kuya Lance, hindi sa tinatakot kita, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, ang daming pwedeng puntahan sa mundo, bakit mo pipiliin na pumunta sa Beast Forest para mag-training, parang biro mo lang ang buhay mo. Para rin sa ikabubuti nila ang pinigilan ko. Ilang mahihinang mercenaryong grupo ang makapasok. Siyempre, hindi namin pipigilan ang mga mercenaryong pulutong na iyon na nasa listahan ng rankang sa mundo. Gaya ng alam mo, may ilang world-class na mercenaryong core na napakalakas, ilang Unity Realm Great Perfectionist, at maaari silang pumunta doon kung gusto nila sa antas na ito. Gayunpaman, para sa mga tulad ng world-class na mercenary core, ang kanilang mga lumilipad na barko ay karaniwang may marka. Oh! Medyo nag-aalangan si Lance sa loob, ang mercenary group ni Lance's Destined One, si Lance lang mismo ang medyo mas malakas, may Unity Realm Perfection, yung iba, ang pinakamahina ay nasa Inner Gate Realm lang, ito ba? Sarap pumasok. Nga pala, Kuya Lance, galing ka sa North Empire, tama? Oo. Ang iyong Inferno Empire ay may napakalakas na mercenary group na world-class, na tinatawag na King's Mercenary Group, ang kanilang pinuno ay isa ring late Unity Realm Perfection, at pumasok sa 10,000 Beast Forest hindi pa nagtagal. Ang King's Mercenary Corps ay nasa top 10 nanograms world ranking list, at may higit sa 10 malakas na Unity Realm Perfectionist. Wow! Napakalakas na mercenaryong grupo, hindi ba ito ay isang kompletong tugatog ng anumang bansa? Si Lance ay natakot, narinig na ni Lance noon na ang ilang mga mercenaryong pulutong ay napakalakas, malayo sa karaniwang bansa. Hehe, imposible ang pagpik sa kahit anong bansa, pagpik sa karamihan ng mga bansa, sigurado iyon, kung gusto nitong i-pick ng King's Mercenary Corps ang North Empire mo, madali lang.
Ang pinuno ng mercenary group na ito, napakabata pa niya, normal lang na wala pa siyang ambisyon na maging emperador, ngunit kung magkakaroon ba siya ng ambisyon na maging emperador sa hinaharap, hindi alam. Napakabata. Gaano kabata? Tanong ni Lance. Dapat wala pang 40 taong gulang, marahil ay 36 o 37 taong gulang, ang pinuno ng grupong mercenaryong Destined One na ito ay isang alamat din, bago siya maging 30, hindi siya masyadong namumukod-tangi, pagkatapos ng 30, lamang. Ilang taon, isang biglaang pagtaas, ang momentum na iyon ay ganap na kasing husay ng mga espesyal na henyo na namumukod-tangi bago sila umabot ng 30. Oh, sige, Kuya Lance? Iyon lang ang masasabi ko. Pumasok man kayo sa 10,000 Beast Forest o hindi, kayo ang magdedesisyon para sa inyong sarili. Gabi na ngayon, may ipapaayos ako para manatili kayo, at ako. Bibigyan kita ng magandang salo-salo bukas, kaya huwag kang magmadaling pumasok, isipin mo muna bago ka pumasok. Salamat, Your Majesty Paleshirt. You are a genius extraordinaire, no need to be so polite to me, please. Lumabas si Lance sa main hall, ang kanyang mga kapatid ay nasa labas kasama si Lance. Lance, kumusta? May kahirapan ba sa iyo? Si Elsa ay abala sa pagtatanong. Tumawa si Lando sa likod ni Lance, pagbibiro, hindi ko inaasahan na siya pala ang Lance na sikat sa sikat na sword bilya, kung alam kong siya si Lance, hindi ko sana kinuha iyong lumilipad na barko, pero na. Umalis ka, iniutos ng kanyang kamahalan na aliwin ka ayon sa pinakamataas na tuntunin. Pagkatapos noon, inayos si Lance na pumunta sa isang royal garden. Si Lance ay nag-iisip tungkol sa mga salita ng Ender Kang Emperor, ang Forest of 10,000 Beasts, kung papasok man o hindi, papasok para lamang sa pagsasanay, kumpara sa panganib na iyon, tila napakawalang pakinabang. Siyempre, naisip din ni Lance ang mercenaryong grupo ng haring iyon, ang mercenaryong grupo ng haring ito ay mula rin sa North Empire, na halos kapareho ng mercenaryong grupo ni Lance's Destiny. Gayunpaman, ang mercenaryong grupo ng Destined One ni Lance ay masyadong maliit kumpara sa kanyang King's Mercenary Group. Ang King's Mercenary Corps ay mayroong higit sa 10 Unity Realm Great Perfection Powerhouses at isa sa nangungunang 10 mercenaryong corps sa listahan ng rangkang sa mundo. Ang mercenaryong corps na ito ay sapat na upang maabot ang higit sa kalahati ng mga imperyo sa mundo. Ang ikinabahala ni Lance ay kung ang King's Mercenary Corps ay may ambisyon na maging isang emperador, kung gayon ang unang pagpipilian ay ang North Empire, dahil ang pinuno ng grupo ay isang taong nagmula sa North Empire, isang tao na average bago ang edad na 30, at umabot sa napakalakas na antas ilang taon lamang pagkatapos ng edad na 30. Kung talagang may mga ambisyon siya, magiging isang trahedya si Emperor Lord Yan. Si Lance na pumirma ng kontrata kay Emperor Lord Yan ay obligadong tumulong na bantayan ang kanyang trono, kaya naman bahagyang nag-aalala siya. 936. Si Lance at ang iba pa ay nanatili sa Royal Garden ng Pale Blue Empire. Lance, bakit hindi ka maganda? Hindi mo ba sinabi na kilala ka ng emperador na iyon at hindi niya kami pinaghirapan? Tanong ni Harem. Hindi ito mahirap para sa amin, ngunit sinabi rin niya sa amin ang totoong sitwasyon, ang kagubatan ng 10,000 hayop, napakadelikado, napakarami sa amin, at napakarami sa kanila ay walang kapantay na mahina, papunta sa kagubatan ng 10,000 hayop, sa tingin ko, sa oras na lumabas tayo, kalahati sa atin ay malamang napatay na. Ano? Nagulat ang lahat, pumasok sa 10,000 Beast Forest at lumabas na kalahati sa kanila ang patay, ito ay masyadong nakakatakot. Oo, kalahating patay, dahil, kami, ang Destined One Mercenary Group, sa 16 sa amin, 5 lang sa amin ang may combat power na umaabot sa Unity Realm, at 2 sa kanila ay Spiritual Enchanter at Poisoner din. Ang mahinang koponan na tulad natin, ang pagpasok sa 10,000 Beast Forest at ang pagkakaroon pa ng kalahati sa kanila ay lumabas na buhay ay isa ng himala. Sinampal ni Harem ang kanyang sarili at pinagalitan, lahat ng ito ay dahil sa aking bibig, kung hindi dahil sa mura ko ang aking bibig, hindi sana namin naisip ang pumunta sa 10,000 Beast Forest.
ngayong naiisip ko ito, ako ay talagang isang ignorante na tao, kasama ang isang tulad ko na hindi alam kung kailan maaabot ang Unity Realm, talagang iniisip kong pumunta sa 10,000 Beast Forest. Peter, bakit ka magpapatalo? The worst that can happen is that you don't go. Tapos ngayon hindi talaga tayo pupunta sa 10,000 Beast Forest. Umiling si Lance, hindi ko alam, kaya kailangan kong pag-usapan ito sa inyo, kung napakaraming tao ang sabay na papasok sa 10,000 Beast Forest, sigurado akong hindi ko ito mapoprotektahan. Kahit gaano ako kalakas mag-isa, kung makatagpo tayo ng isang halimaw na kahit ako ay hindi manalo, magkakaroon lang tayo ng kahihinatnan ng pagkalipol. Lahat, ano sa palagay ninyo? Dahil ang Forest of 10,000 Beasts ay hindi man lang naa-access ng mga mersenaryo na ka-level natin, kaya huwag na tayong pumunta doon. Pero nandito naman tayong lahat, paano ito? Ayaw nating lahat na pumasok at pumili ng mahihina. Pagkatapos ng talakayan sa pagitan ni Lance at ng iba pa, sa wakas ay napagpasyahan na sina Lance, Igor, Wanderlust, Megan, Cherry Sakura, at Sarah, 6 sa kanila ay papasok sa 10,000 Beast Forest, habang ang iba sa kanila ay papasok. Linangin sa Kang Blue Empire. Sa 6 na taong pumasok, 3 lalaki at 3 babae, sina Cherry Sakura at Sarah lamang ang nasa Innate Realm. Dahil dito, 6 na tao ang pumasok, at noon lang nagkaroon ng kaunting kumpiyansa si Lance. Kinaumagahan, binuksan ng 6 na tao ni Lance ang kanilang mga lumilipad na barko at lumipad patungo sa pasukan ng 10,000 Beast Forest. Ang iba sa kanila ay maaari lamang magbuntong hininga at mamuhay ng walang magawa sa Kang Blue Empire. Hindi nagtagal, dumating ang lumilipad na barko ni Lance sa gilid ng 10,000 Beast Forest. Kuya Lance, bubuksan ba natin ang lumilipad nating barko para makapasok? Walang satellite signal sa loob ng Forest of 10,000 Beasts, kaya natatakot ako na hindi ko ito makontrol ng malayuan kahit magmaneho ako, baka mawala pa ako. Ang aking nabigasyon, at kung ako ay magtatago sa kagubatan, ako'y masisira ng mga hayop. Kung gayon, huwag kang magmaneho, itago ang lumilipad na barko sa isang kalapit na lugar kung saan walang mga infestation ng hayop, pagkatapos ay pumasok sa kagubatan ng 10,000 hayop na naglalakad. Si Sarah ang nagmaneho ng lumilipad na barko sa pasukan ng 10,000 Beasts Forest, isang lugar kung saan walang namumuong hayop, at itinago ang lumilipad na barko doon, pagkatapos ay pumasok silang 6 sa 10,000 Beasts Forest na naglalakad. Sa sandaling pumasok si Lance sa Forest of 10,000 Beasts, palaging may masamang pakiramdam sa loob. Bakit nanginginig ang mga talukap ko, may kababalaghan bang nangyayari? Sabi ni Lance. Huwag mong takutin ang iyong sarili, kaming 6 na papasok, kasama ang mga apoy na hayop, ay tinuturing pa ring may. Ang kaunting pag-iingat sa sarili ay nasa ayos, at bukod pa, hindi tayo masyadong malalim. Sabi ni Wanderlust. Tumango si Lance. Sa ngayon, sa kailaliman ng 10,000 Beasts Forest, isang pangkat ng 18 tao ang naglalakad sa primeval na kagubatan. Sa pangkat na ito ng 18 tao, ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay nasa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, at siya ang pinuno ng King's Mercenary Group. Bukod sa kanya, may 10 iba pang tao na malakas sa una at ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. 11 sa kanilang pangkat na may 18 tao ay Unity Realm Great Perfection. Ito ay karapat-dapat na maging isa sa nangungunang 10 mersenaryong grupo sa mundo, ngunit syempre, nangungunang 10 sa isang taon, hindi kinakailangan ngayon. Sa sandaling ito, isang 5 metrong halimaw ang tumalon mula sa kalapit na kagubatan at ibinuka ang dagwang bibig nito. Puff! Nang hindi tumitingin, ang punong guro na iyon ay naglabas ng kutsilyo sa kanyang kamay, at ang malaking halimaw ay naputol sa kalahati. Wow! Ang heaven-breaking knife ng kapitan ay tumaas muli sa kapangyarihan, naghagis ng kutsilyo, kahit anong ibato mo, maaari itong maputol sa kalahati. Ang pinuno ng Broken Skyblade ng regiment ay nakakalaban na gamit ang 30 pinakamalakas na taluktok ng Unity Realm, napakalakas nito, hindi pa naaabot ang rurok nito, kasama ang Broken Skyblade, makakalaban mo ang 30 pinakamalakas na taluktok sa mundo.
Puno ng paghanga ang sinabi ng isang lalaki sa likuran niya. Sinabi ng pinuno ng grupong iyon ng walang pagbabago bago sa kanyang mukha, Old Gia, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, bagamat isang kaharian lang ang layo ko sa 30 matandang halimaw na iyon sa tuktok ng Unity Realm sa mundo, ako ay hindi man kasing daling talunin sila gaya ng sinasabi mo. Sinasabi ko lang na tiwala ako na kaya kong labanan ang huling ranggo sa isa sa 30 pick na iyon. Sa 30 tuktok, ang pinakahuling ranggo, hindi ba iyon ang matandang master ng sikat na Swordvilla? Oo, I'm sure kaya ko siyang ipaglaban pero not sure kung kaya ko siyang manalo, hahamunin ko siya kapag lumabas ako this time. Wow! Captain, kapag natalo mo siya, you'll be a world sensation. First, this is the first person ever to defeat a peak powerhouse before he's even at the pinnacle. Siya lang ang pinakamahina sa 30 pinnacles, tsaka baka hindi ko siya matalo. Captain, napakalakas ng heaven-breaking blade mo, taglay lang nito ang kapangyarihang buksan ang langit at lupa, siguradong matatalo mo siya, at pagkatapos ay sisikat ka sa mundo at magiging unang tao sa kasaysayan. Oo, punong guro. Nakakatuwang isipin, sa mundong ito, walang gaanong tao ang makakaabot sa rurok ng Unity Realm Great Perfection, at kapag nagawa na nila, ang kanilang lakas ay napakalakas na ito ay ganap na naiiba sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, walang sinuman sa kasaysayan ang makakatalo sa pick sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection. Sige, stop bragging, paano mo nalaman na walang history? Sa oras na ito, sinabi ng isang lalaki, tama, pinuno ng misyon, nagsasalita tungkol sa sikat na Swordvilla, nang pumasok tayo sa 10,000 Beast Forest, hindi ba natin narinig ang tungkol sa isang binata na nagngangalang Lance, na tinalo ang espesyal na henyo ng ang sikat na Swordvilla, Words of Intent, at narinig ko rin na naabot niya ang espesyal na henyo sa edad na 21, at mula rin siya sa North Empire. Head Captain, siya ay mula sa parehong lugar na tulad mo Headmaster, ang galing-galing mo na, isang hakbang na lang ang layo mo sa pagiging world sensation, hindi ko akalain na may lalabas na binata mula sa parehong lugar na tulad mo, isang henyo, Headmaster, ano ang iyong opinyon sa bagay na ito Bahagyang bamantong hininga lang ang pinuno ng King's Mercenary Corps. 937. Headmaster, don't tell me about it. At 21 years of age, reaching special genius, this kind of person is definitely not an ordinary person in the future, maybe he can be as powerful as you, Headmaster. Ang lahat ay tumingin sa pinuno ng mercenary group ng hari ng may pagtataka, tila curious kung paano sinusuri ng head ang taong ito na nagmula rin sa North Empire. Ang pinuno ng King's Mercenary Corps ay nagsabi na may blankong ekspresyon, dahil siya ay nanggaling sa parehong lugar na katulad ko, kung makita mo siya, patayin siya. Bakit? Sayang patayin mo, baka pwede ka pang maging right-hand assistant mo in the future. Ang isang taong umabot sa antas ng espesyal na genius sa edad na 21 ay kusang loob na maging aking katulong. Dahil nagmula tayo sa iisang lugar, hindi pinapayagan ng isang bundok ang dalawang tigre, sa hinaharap, kapag na-control ko ang North Empire, ako tiyak na haharapin pa rin ang taong ito, kaya mas mabuting pugutan siya ng ulo kaysa gawin ito. Siyempre, kung hindi natin siya nakatagpo, bilangin mo siyang swerte, kung gagawin natin, ito ay kanyang kamalasan. Sa sandaling ito, si Lance at ang iba pa ay nakapasok na sa kagubatan ng 10,000 hayop sa loob ng mahabang panahon, at tulad ng inaasahan, napakaraming makapangyarihang hayop sa kagubatan ng 10,000 hayop. Gayunpaman, si Lance at ang iba pa ay hindi mahina, at nakapatay sila ng ilang malalakas na hayop na kanilang nakatagpo. Kaya lang, habang lumalalim si Lance, mas nakaramdam siya ng pagkabalisa sa loob. Dahil sa pagkabalisa na ito ay nakaramdam siya ng takot sa loob. Mabilis na lumipas ang araw at dumilim ang langit. Nakakita si Lance at ang iba pa sa isang kuweba sa lugar at dinala ang karne ng ilan sa mga hayop na pinatay nila noong araw upang i-barbecue at kainin. Magpupuyat ako ngayong gabi, magpahinga kayong mabuti sa kuweba. Sabi ni Lance.
Mas mabuting magpalitan tayong lahat sa pagbabantay. Sabi ni Igor. Hindi, pupunta akong mag-isa. Iginiit ni Lance na pumunta siyang mag-isa para sa night vigil, dahil may hindi mapakali si Lance sa loob, kaya hindi siya mapakali. Gabi na, si Sarah, Igor at ang kanyang asawa, si Tianyo, si Cherry Socorro, ay natutulog lahat sa kuweba. Ang mga hayop na nakasalubong ni Lance noong araw ngayon, hinayaan muna sila ni Lance na patayin sila, kung kaya nila, patayin sila, sa sandali ng 1,000 ginto, si Lance ay gagawa ng panibagong galaw, kaya gumugol sila ng maraming pisikal na lakas, sa parehong oras, nakakuha din sila ng isang malaking ehersisyo, kung magpapatuloy ito, tiyak na mapapasigla nila ang kanilang potensyal. At ang kanilang mga kasanayan sa militar ay susulong ng paunti-unti. Siyempre, mayroong parehong mga panganib at pagkakataon, at sa isang lugar tulad ng 10,000 Beast Forest, na alam kung ano ang susunod na mangyayari habang sila ay nagsasanay. Si Lance ay nakaupo sa pasukan ng kuweba, laging nakabantay sa kanyang paligid, at ang apoy na demonyo ay nakahiga sa tabi ni Lance, na nakabantay sa kanya. Sinabi ng apoy na demonyo kay Lance, "Brother Lance, bakit hindi ka matulog? Ako ang magpupuyat, hindi ako mahina, at ang mga hayop sa ilalim ng pagtatapos ng Unity Realm ay hindi makakapantay sa akin. No need. It's better to be cautious in all things. Besides, sa araw ay umaatake lang ako sa critical moments para makapag-practice sila, hindi ako nag-expend ng energy. Sige, pipikit muna ako saglit. Manam." Hindi nagtagal, humilik din ang Fire Demon Earth Beast. Pagkatapos ng isang gabi ng tahimik na pagbabantay, hindi naramdaman ni Lance ang kahit katiting na pagod, at walang nangyari sa isang gabi. Katulad nito, si Lance at ang iba pa ay nasa Forest of 10,000 Beasts, at sa isang kisap mata, gumugol sila ng 30 araw, o 1 buwan. Sa buwang ito, si Sarah ang pinaka-namumukod-tangi, nakakagulat na nakapasok sa Innate Great Perfection, at naabot ang tuktok ng Innate Great Perfection, isang hakbang na lang mula sa paghakbang sa Unity Realm. Ang gayong talento, kailangan din itong hanggan ni Lance. Hindi rin masama si Cherry Socorro, dati na siyang Innate Perfection, pagkatapos nitong buwan ng pagsasanay, nalampasan na niya ang ikalawang antas ng Innate Perfection, orihinal na mas mataas siya kaysa kay Sarah. Ng mundo, ngunit ngayon ito ay 2 kaharian na mas mababa kaysa kay Sarah. Sina Igor at Tianyo, sa kabilang banda, ay nakapasok sa ikalawang antas ng huling Unity Realm, at ang kanilang pag-unlad ay bahagya lamang kumpara sa Sarah at Cherry Socorro, dahil ito ang Unity Realm. Ang asawa ni Igor, Megan, ay nakalusot din sa huling yugto ng Unity Realm. Ang lahat ay maraming natamo mula sa pagsasanay sa buwang ito, ngunit si Lance, ang tanging nagkulong ng kanyang mga kilay. Ito ay dahil, nalaman na ni Lance noong 1 buwan na walang pagbabago sa kanyang Salkang Spirit Method, na nangangahulugan na sinipsip niya ang espiritual na enerhiya ng maraming hayop, na walang pagbabago sa mga resulta. Nagsimulang maniwala si Lance sa mga salita ni Talia, at pinayuhan siya ni Talia na iwaksi ang kapangyarihang ito bago mag-backfire ang Salkang Spirit Great Law, kung hindi, siya ay magiging brain-dead kung ito ay magsisimulang maging seryoso. Sa makatuwid, si Lance ay nakakulong sa isang nakakunot na noo sa nakalipas na buwan, dapat ba niyang iwaksi ang nakakahigop ng Diyos na dakilang batas o hindi? Noong una, umaasa si Lance na ito ay magsisisipsip ng lahat, ngunit sa kasamaang palad, ito ay sobrang depekto. Kung ito ay magkalat, nangangahulugan ito na si Lance ay kailangang umasa ng buo sa kanyang sarili para hinaharap na martial arts cultivation. Si Lance ay gumagawa ng isang mahirap na desisyon. Pagkatapos ng 1 buwang pagsasanay, napatunayang hindi nagsinungaling si Talia sa kanya, ang huling yugto ng batas ng pagsipsip ng Diyos ay talagang magbabalik, at kapag mas humigop ka sa mga unang yugto, mas malala ang magiging backfire. Dapat maunawaan ng sino man na ang paglilinang ay tulad ng pagtatayo ng bahay.
Ang pagtatayo ng isang palapag ay simple, ang pagtatayo ng 10 palapag ay mas mahirap, 100 palapag, 1,000 palapag, 10,000 palapag, o kahit 100,000 palapag, ang huli mong makuha, ang mas maingat ka sa bawat hakbang, at anumang mga pagkakamaling nagawa sa mga unang yugto ay maaaring humantong sa isang kabuoang pagbagsak sa mga susunod na yugto. Pagkatapos ng isang mahirap na desisyon, pinili pa rin ni Lance na ikalat ang dakilang batas na sumisipsip ng Diyos. Dahil, ang landas ni Lance sa buhay ay hindi lamang ang pagtatayo ng 100 palapag na napakataas, si Lance ay magtatayo ng 1,000 palapag, o kahit 10,000 palapag, kaya huwag mawala ng malaki para sa isang maliit na pagkawala. Uminom. Nanginginig ang katawan ni Lance at ikinalat ang kapangyarihan ng God-Socken Great Law. Mula noon, wala na siyang dakilang batas na sumisipsip ng Diyos. Dahil lahat ng iba ay maaaring umasa sa kanilang sarili at linangin upang maging malakas, si Lance ba ay naging katamtaman ng wala ang Diyos na sumisipsip ng dakilang batas. Phew! Buti na lang nakakalat, salamat sa pagpapaalala sa akin ni Talia, kung hindi, kung magpapatuloy ako sa ganito, tiyak na makakaranas ako ng backlash, ang resulta nito, ay maradong kakilakilabot. Sabi ni Lance sa loob. Ungol. Sa sandaling ito, isang dagandong ng halimaw ang lumabas sa gilid. Kuya Lance, grabe, may halimaw. Sigaw ni Sarah. Agad na lumipad si Lance, at isang hayop na parang pagong, na parang lawnmower, ang sumugod mula sa hindi kalayuan. Wow shit! Anong hayop? Mukhang nakakatakot. Sinabi ni Lance, ang hayop na ito ay dapat magkaroon ng lakas ng Unity Realm o mas mataas, wala ni isa sa inyo ang makakapareha, ipaubaya mo ito sa akin. Sinabi ng Fire Demon, Kuya Lance, subukan ko. Pagkatapos sabihin iyon, sinabuyan ito ni Fire Demon to ng isang subo ng apoy. Gayunpaman, ang mga apoy ay nag-spray sa shell ng pagong ng hayop nang walang kaunting pagbabago, at ang kanyang shell ng pagong ay ganap na nakaharang sa apoy na demonyo. Kuya Lance, hindi kayang harapin ng apoy ko ang halimaw na ito, ipaubaya mo na sa iyo. Sabi ni Fire Demon. Sinugod na siya ng halimaw, at sa sandaling ito ay sumugod sa kanya, nagbuga ito ng maraming berdeng kamandag mula sa kanyang bibig. Oo, may matinding lason. Sigaw ni Lance, ngunit sa kabutihang palad, ang iba ay umatras na sa malayo. 938. Ang berdeng kamandag ay nag-spray sa puno, at sa loob ng kalahating minuto, ang puno ay naagnas at gumuho. Inipon ni Lance ang kanyang buong lakas. Hercules lang ang magagamit ni Lance. Uminom. Sinuntok ni Lance ang shell ng pagong na humahawak sa hayop mula sa taas hanggang sa ibaba. Boom! Ang buong hayop ay hinaipan ni Lance sa lupa, ngunit ang napakalakas na hinaipan lang sa lupa, ay hindi siya nasaktan. Damn! Natakot si Lance na nagawa nitong labanan ang kanyang kapangyarihang Hercules. Nagamit na ni Lance ang kanyang Herculean Divine Power minsan, at kalahati ng kanyang panloob na lakas ay naubos na. Magagamit lamang ni Lance ang Sword Technique. Ang Sword Technique na ginamit ni Lance ay ang Dragon Descending Sword Technique. Syempre, ito ang Dragon Descending Sword Technique na ilang beses nang na-upgrade ni Lance, at pagkatapos itong gawing simple, ito ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, hindi pa rin ito kayang saktan ng halimaw, ito ay ganap na isang maliit at malakas na hayop na hindi kayang talunin, ngunit ang kamandag na kanyang na-spray out ay halos naging dahilan upang matamaan si Lance ng ilang beses, kung hindi ginamit ni Lance ang kanyang Ghost Will Dueling Lightness, nabubulok na sana siya. Kuya Lance, kung hindi mo siya matalo, tumakbo ka, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sa di kalayuan, sumigaw si Sarah. Saglit na nag-isip si Lance, talagang hindi na kailangang mamatay sa lupa kasama ang halimaw na ito, ang balat ng pagong ng hayop ay napakahirap na masira. Ilang oras na lang, umatras si Lance. Gustong makahabol ng halimaw, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang depensa ay hindi magagapi, ngunit ang kanyang bilis ay mahirap, kaya't hindi na siya makahabol, at nawala si Lance at ang iba pa nang hindi nagtagal.
Si Lance at ang iba ay patuloy na sumulong, tumatakbo ng makasalubong nila ang isa na hindi nila kayang talunin, pinapanatili ang kanilang tibay upang hindi sila mamatay sa labanan kapag nakatagpo sila ng mas malakas na hayop dahil wala silang panloob na lakas. At kaya, sa isang kisap mata, isa pang buwan ang lumipas. Hanggang sa puntong ito, 2 buwan na ang nakalipas mula nang makapasok si Lance at ang iba pa sa Forest of 10,000 Beasts. Ganap na nakapasok si Sarah sa unang bahagi ng ikalawang antas ng Unity Realm. Nakapasok din si Cherry Sucore sa tugatog ng Innate Perfection, kalahating talampakan sa Unity Realm. Si Cherry Sucore ay walang katulad na nasasabik sa pag-iisip ng kalahating paa sa Unity Realm, Innate Unity Realm. Ito ay isang malaking hadlang, hindi kayang lampasan ng ordinaryong tao ang hadlang na ito. Bukod pa, si Cherry Sucore ay wala pang 30 taong gulang, hindi ba ito nangangahulugan na posibleng maging isang international standard na super genius? Igor, Tianyo, Megan, silang tatlo ay hindi nag-improve sa nakalipas na buwan. Pagkatapos ng lahat, nasa huling yugto na sila ng Unity Realm, at napakahirap ng umunlad pa. Si Lance ay ganoon din, ang kaharian ay hindi bumuti sa lahat, hindi dahil ang talento ni Lance ay lumala, ngunit dahil, si Lance ay walang katumbas na depresyon sa buwang ito. Ito ay dahil, natuklasan ni Lance na ang kapangyarihang humihigop ng Diyos na kanyang ikinalat ay, nakakagulat, nananatili pa rin sa kanyang katawan. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng Great Law na sumisipsip ng Diyos ni Lance ay hindi makakalat. Kaya naman, palaging nanlulumo si Lance na kapag nasuot na ang balat ng asong ito, hindi na ito mapupunit. Laging kailangang mag-alala si Lance tungkol sa isang malaking backlash balang araw. Si Lance ay hindi gaanong tumingin sa buong araw, iniisip kung paano mapupunit ang dogskin plaster na iyon. Kuya Lance, natatakot akong mamatay tayo. Biglang narinig ang boses ni Sarah sa kanyang tainga. Si Lance ay abala sa pagtingala, at nakita ko ang isang malaking sawa na nakatingin sa unahan kay Lance at ang iba pa. Ang malaking sawa na ito, ay nagtanim ng scaled armor, nilinang hanggang sa ganito. Natatakot ako na ang sawa na ito ay may kahit 1,000 taon ng buhay, ang adult na sawa. How dare you enter my territory, damned human, humble human. Nakakatakot ang tingin ng sawa habang nakatingin kay Lance at sa iba pa. Ito ay eksaktong katulad ng isang tao, ito ay isang sawa na may napakataas na IQ. Mula sa momentum ng katawan nito, natakot ang sawa na ito na naabot na nito ang Unity Realm Great Perfection. Hindi katakataka, natatakot ako na mamatay ako ngayon, dahil, ang momentum na ibinubuga ng sawa ay naging dahilan upang si Sarah at ang iba pa, kasama sina Igor, Tianyo, at Megan, ay hindi nang ahas na gumalaw, na para bang sinuman ang nang ahas. Ang paglipat ay mamamatay sa susunod na segundo, ang pakiramdam ng nasa bingit ng kamatayan ay parang baril sa ulo. Ang apoy na Diablo sa tabi ni Lance ay abala sa pagsasabing, Kuya Ahas, ako ang hari ng underground, apoy na Diablo, dumaan lang kami, hindi namin alam na nandito si Kuya Snake, inistorbo ka namin, umaasa kami na patawarin tayo ni Kuya Snake. Tumingin ang sawa sa Diablo ng apoy at napakasamang nagpadala ng mensahe ng pagbabago sa isip, King of the Underground. Oo. Hahaha, King of the Underground, bakit aso ka pa rin ng mga hamak na tao? Hindi ka magandang Earth Beast, aso ka ng tao. Ungol. Ang apoy na demonyo ay umungal din sa galit, talagang sinasabi na ito ay isang tao na aso, ayaw lang nitong mag-isa at sundan si Lance upang magsaya. Ano ba? May galit pa. The python was very disdainful. Ungol. Galit na galit ang apoy na demonyo na ito ay desperado, at isang subo ng apoy ang nagwisik sa sawa. Ang sawa ay hindi man lang umiwas, hinayaan ang apoy na mag-spray, ang katawan nito ay naging makaliskis na baluti, at natatakot ako na ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay hindi naman mas mahina kaysa sa malapagong na hayop na nakatagpo nito noon. Naghahanap ng kamatayan. Biglang bamuka ang bibig ng sawa, isang anino na napakabilis na lumipad palabas, at sa sumunod na segundo, kahit si Lance ay hindi ito makita, ang apoy na demonyo ay sumigaw at itinapon.
Libo-libong metro sa langit sa isang kisap mata, ganap na hindi alam kung ito ay buhay o patay. Napakalakas na sawa, inisip ni Lance ang kanyang sarili na walang kalaban-laban, itong sawa, natatakot ako na umabot na ito sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, natatakot ako na ang tanging makakatalo dito ay ang 30 matandang multo ng mga tao na naabot na ang rurok ng Unity Realm Great Perfection. Phew! Huminga ng malalim si Lance, na orihinal na umaasa na ang apoy na demonyo ay makakaasa sa paglipad at madala sila palayo sa isang kritikal na sandali, ngunit ngayon ay mabuti na ang mga apoy na demonyo ay itinapon sa langit, hindi alam kung sila ay patay o buhay. Nang si Lance at ang iba pa ay nawalan ng salita, biglang may kumislap na anino sa di kalayuan. Boom! Sa susunod na segundo, ang sawa ay nahati sa dalawa, buo, sa pamamagitan ng isang kutsilyo, na tinadtad pa rin sa dalawang hati, at ang kutsilyo, na tinadtad pa rin sa isang puno, ay isang makapal na kutsilyo sa kusina, 5 beses na mas makapal kaysa sa ginamit sa pagpuputol ng buto. Ah! Si Lance at ang iba pa ay namangha, na napakalakas kaya isang kutsilyo ang lumipad at nabasag sa dalawang bahagi, ang sawa na ito ay natalo lamang ng 30 matandang multo ng mga tao, maaari ba itong isa sa 30 matanda? Ang mga multo na nakapasok sa tuktok ng Unity Realm Great Perfection ay nakarating din sa Forest of 10,000 Beasts. Kuya Lance, patay na ang sawa, naligtas na tayo, tao ito. Tuwang-tuwang sigaw ni Sarah, ang iba pang mga tao, lahat sila ay tila may pahiwatig ng ninakawan. Lumingon si Lance sa likuran niya, mahigit 100 tao ang lumitaw sa kagubatan sa likuran niya, ang nasa unahan ay ang naghagis ng kutsilyong iyon. Ang taong naghagis ng kutsilyong iyon ay walang hitsura sa kanyang mukha, at walang nakakakita sa kanya, na para bang siya ay isang taong walang panloob na puso. Sa likod ng taong ito, may ilang tao na naghiyawan. Oo, napakagaling ng ulo, ang ganitong uri ng sawa, matagal na nating narinig ang tungkol dito, na pumatay ng hindi kilalang bilang ng malakas na pagkakaisa ng kaharian ng tao, sa buong mundo ng tao, ang makakatalo lang sa sawa na ito ay iyong 30 peak old na multo, pero hindi ko inaasahan na ngayong araw na ito, nasagasaan namin ito, pinatay ng ulo ng isang las-las, thirst, ang galing ng ulo. Nakikita ko na ang talagang nagtataglay ang ulo ng lakas para hamanin ang matandang Panginoon ng sikat na Swordvilla. 939. Tumingin si Lance sa lalaki, nakikinig sa iba na tinatawag siyang pinuno ng grupo, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang hitsura, talagang may hitsura siya ng isang tao mula sa North Empire. Tila nahulaan ni Lance na siya ang dapat na pinuno ng King's Mercenary Corps. Ang hari ng Kangland Empire ay nauna nang sinabi na ang pinuno ng King's Mercenary Corps ay nakapasok din sa Forest of 10,000 Beasts. Tiningnan ni Lance ang pinunong iyon ng grupo, may bahagyang pag-iingat sa loob niya, sa ilang kadahilanan, hindi maramdaman ni Lance ang pagiging palakaibigan mula sa kanya. Sa oras na ito, ang ulo ng mga mata ng grupo ay tumingin kay Lance, at si Lance ay nakaramdam ng lamig sa kanyang buong katawan. Si Sarah ay abala sa pagsasabing, salamat, ilang nakatatanda. Isang grupo ng mga tao sa kabilang panig ang biglang ibinaling ang kanilang mga tingin mula sa bangkay ng sawa, kay Lance at sa iba pa, lalo na sa tatlong dilag, sina Sarah, Cherry Socorro, at Megan. Wow! Ang gaganda ng mga babae! 2 months na tayong tumatakbo sa Primeval Forest at malapit na tayong mawalan ng kontrol kapag nakakita tayo ng baboy, biglang nakakita ng 3 dilag, anong snow na regalo. Ngumiti ang isang lalaki hihihi. Lahat ng tao sa mercenary group ng hari ay lalaki, walang babae. Sina Sarah at Megan, pati na rin si Cherry Socorro, ay kinakabahan. Abalang sinabi ni Lance, ilang seniors, lahat sila ay kaibigan ko, bakit ka mag-abala, baka paalisin tayo ngayon, tiyak na maaalala ko ang iyong kabaitan ngayon. Hahaha, ilang taon ka na? Sabi ng isang lalaki na may mahabang balbas. Ang kalabang ulo naman ay hindi umimik sa kabuuan. Kung ang punong guro ng kabilang partido ay isang disenteng tao, hindi niya dapat hinayaan ang kanyang mga miyembro na gumawa ng ganoong bagay, ngunit hindi siya umimik, nanatiling madilim ang kanyang mukha, na para bang siya ay ipinanganak na may ganoong mukha sa buong buhay niya.
Si Lance ay napuno din ng tensyon sa loob, mayroong 18 tao sa kabilang panig, 11 sa kanila ay Unity Realm Perfection, at ang pinuno ng grupo na iyon ay mas hindi maarak, mula sa mga salita ng isa pang miyembro, ito ay halos parang kaya niyang labanan ang matandang Panginoon ng sikat na Swordvilla. Si Lance ay nasa ikalawang antas lamang ng Unity Realm Perfection, at anuman ang mangyari, hindi siya maaaring maging katapat ng pinuno ng bahay na iyon, kahit na magpakita si Lance ng Lifeblood Concealment. Ang Lifeblood Invisibility ni Lance ay nasa parehong antas lamang ng kapangyarihan tulad ng Gomorrah King, at ang Gomorrah King ay hindi katugma sa Headmaster na ito, na isang figure na maaaring makipagkompetensya sa Old Master ng sikat na Swordvilla. Nadama ni Lance na ito ang pinakamalaking krisis sa kanyang buhay. Sinabi ni Lance, nakikita ko na ang punong guro na ito ay mukha din ng North Empire, narito, karamihan sa atin ay mga taong North Empire, umaasa pa rin ako na ang punong guro na ito, ay maging matulungin at bigyan tayo ng paraan upang makalabas. Ang tono ni Lance ay medyo mababa na, at sa pagharap sa gayong walang kapantay na pag-iral, ganap ding ibinaba ni Lance ang kanyang tindig. Ang ulo ng kabilang panig na iyon, ay hindi pa rin nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lance. Isang lalaki sa tabi niya ang abala sa pagsasabing, Captain, ito ang iyong bayan, kung paano haharapin 18 kaming magkakapatid, kami 2 buwan na tayong tumatakbo dito, hindi natin makontrol kapag nakakita tayo ng baboy yung kabilang side may 3 dilag, paano kung isa itabi mo, yung natitira pang 2 para laruin ng barkada natin. Lahat ng nasa kabilang side ay napatingin sa pinunong iyon ng grupo. Sa panig ni Lance, ang lahat ay tumingin din sa pinuno ng grupo na iyon, na parang, ang lahat ay nakasalalay sa pinuno ng mga salita ng grupo. Pagkaraan ng 1 minuto, sa wakas ay nagsalita ang kapitan na iyon, nagtanong siya, ikaw ba si Lance? Tumibok ang puso ni Lance, at si Lance ay may intuition sa loob niya, tulad ng kung ipaalam sa kanya ng prutas na siya si Lance, natatakot ako na walang magandang maidudulot ito. Ang mga tao sa likod ni Lance, Wanderlust at ang iba pa, gayunpaman, ay walang ganitong intuition, naisip nila na kung marinig nila ang tungkol kay Lance, maaari silang maging kasing palakaibigan sa kanila gaya ng hari ng maputlang asul na imperyo. Kaya naman, sasagutin na sana ni Wanderlust si Lance nang sumigaw si Lance at sinabing, sino si Lance? Hindi ko alam. Natigilan si Wanderlust, talagang tinanggihan ni Lance ang kanyang sarili, bakit ganoon? Ang reputasyon ni Lance ay dapat na nagbigay ng mukha sa maraming tao, ngunit nang makita nilang itinanggi ito ni Lance, hindi sila gumawa ng ingay. Ang ulo ng kabilang panig na iyon, na nakasubsob pa rin sa mukha, ay tumingin kay Lance ng 1 pang minuto bago sinabing, kayong 6, ang mga lalaki ay maaaring pumunta, ang mga babae, manatili. Boom! Nang marinig ni Lance at ng iba pa ang kanyang mga salita, ang kanilang mga kaloob-looban ay bumukas. Yay! Hahaha! Hagalpak ng tawa ang grupo ng mga tao sa kabilang side. Kuya Lance, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalala si Sarah, siya ay isang dilaw na bulaklak na babae, 17 taong gulang lamang, habang si Cherry Socorra, 21 taong gulang din, ay isang dilaw na bulaklak na babae. Si Megan, bagaman siya ay 40 o 50 taong gulang, siya ay bata sa hitsura at asawa ni Igor. Sinabi ni Lance, Senior, maaari ka bang maging mas matulungin at magbigay ng daan palabas? Malapit nang magdasal si Lance. Ang isa pang kapitan ay nagsabi pa rin ng walang anumang ekspresyon, dahil ikaw ay mula rin sa North Empire at nagsusumamo sa akin, hahayaan kitang 3 lalaki, kung hindi mo alam, mapupunta ka sa impyerno. Alam ni Lance na kahit anong pakiusap niya, hindi mapawi ng kabilang partido ang kanilang tono. Pagkatapos maglakad sa Primeval Forest loob ng 2 buwan, mahirap makakita ng babae, at isang magandang babae sa ganoong paraan. Natatakot ako na ang karamihan sa mga tao sa mundo ay walang magawa para hayaan ang isang magandang babae na maanod. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Lance, at kahit na mahina si Lance, hinding-hindi papayag si Lance na mabuli ang babaeng nasa likod niya, kahit na mamatay si Lance.
Handa si Lance na gamitin ang Lifeblood Hidden, pumatay ng marami hanggat kaya niya, at wala ng oras para isipin kung ano ang gagawin nang wala ang Emperor Worm matapos muling magbasag ang mga Meridian. Captain, mukhang hindi pa sila aalis, kaya patayin na natin sila, hindi karapat-dapat mabuhay sa mundo ang mga taong may ganoong kawalan ng kamalayan sa sarili. Sabi ng isa sa Unity Realm Great Perfection Strongman, itong Unity. Ang Realm Great Perfection Strongman ay tinatayang mahigit 100 taong gulang. Nakita ni Lance na wala nang babalikan, kaya sinabi niya, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang mabuli mo sila. Hahaha. Nagtawanan ng ibang grupo ng mga tao. Nagalit din si Igor, kayong mga bastos, hindi ko hahayaang insultuhan ang aking asawa kahit na kailangan kong lumaban hanggang kamatayan. Galit na galit si Igor, wala siyang sexual na tungkulin sa nakaraang 20 taon, at nagkaroon na naging sanhi ng paghihirap ng kanyang asawa, ngunit ngayon ay hindi pa rin siya madaling gumaling ni Lance, at hindi na ibigay sa kanya ng maayos ang kaligayahan, ngunit kailangan niyang harapin ang kahihiyan ng mga taong ito. Nanlamig ang tingin ng kabilang pinuno ng partido at sinabi, kung gayon, papatayin muna kita. Huwag! Sa susunod na segundo, isang anino ang kumislap, at tulad ng kanina, isang makapal na kutsilyo sa kusina ang humahati sa katawan ni Igor, sa kalahati. Hindi. Sigaw ni Megan. Masyadong mabilis, nagkaroon lang ng oras si Lance para sabihin ang salitang hindi, nasa 2 hati na si Igor. Wow! Sumigaw si Megan, nakatingin sa 2 bahagi ng katawan, hindi niya ito kayang hawakan kahit na gusto niya. 940. Tiyan nyo, Cherry Sakura, Sarah, utu-utu din sila, masyadong mabilis, hindi nila inaasahan na isang kisap mata lang pala, kasama si Kuya Igor, pinaghiwalay na sila ni Yin at Yang. Big Brother tiyan nyo. Lumuhad si Lance, hindi rin inaasahan ni Lance na makapasok sa 10,000 Beast Forest at talagang mawalan ng kapatid, at mamatay ng malungkot. Hahaha, tingnan mo. Ganito ang nangyayari kapag hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, iyong grupo ng mga tao, na alam mong hindi mo kayang labanan pero lumalaban pa rin, ito ay nagpapakita na ikaw mismo ay hindi sineseryoso ang iyong sariling buhay, so that is the best outcome for you. Sabi ng isang lalaki sa kabilang side. At ang ulo ng kabilang side na iyon, ang kanyang kamay ay sumipsip ng malakas, at ang makapal na kutsilyo sa kusina ay biglang sinipsip sa kanyang kamay, at mga katulad na kutsilyo sa kusina, may dala pa siyang 3 sa kanyang katawan, 2 sa magkabilang gilid ng kanyang maywang na may nakapasok na holster na balat ng baka. Dumudugo ang puso ni Lance habang tinitingnan niya ang bangkay ni Igor, kapatid niya ito, ngunit namatay siya sa isang malagim na kamatayan dito ngayon. Sa sandaling ito, narinig ng tainga ni Lance ang boses ni Megan, dapat kang mabuhay at ipaghiganti ang aming pagkamatay. Sister Megan, huwag. Sigaw ni Sarah. Agad ding tumalon si Lance dito. Ngunit, huli na, itinusok ni Megan ang isang kutsilyo sa kanyang leeg, kalahati ng kanyang leeg ay umalis sa kanyang katawan. Si Megan, nagpakamatay, patay na ang asawa niya, ayaw na niyang mabuhay, at ayaw din niyang madungisan ng grupong iyon ng mga tao. Nanginginig ang katawan ni Lance habang nakatingin sa bangkay ni Megan. Isang grupo ng mga tao sa kabilang panig ang nakakita sa pagkamatay ni Megan at nalungkot, 3 babae, naging 2, sayang. May natitira pang 2, hindi natin sila dapat hayaang mamatay. Sa sandaling iyon, ang iba pang 2 lalaki mula sa kabilang panig, na nasa pagtatapos ng Unity Realm, ay sumugod kay Sarah at Cherry Sakura ayon sa pagkakasunod-sunod, sinusubukang kontrolin sila, baka sila ay muling magpakamatay. Ah! Sigaw ni Lance, ang mga mata ni Lance ay namumula sa dugo, at sa isang iglap, walang ingat na ginamit muli ni Lance ang Lifeblood Hidden. Ang Lance na gumamit ng Lifeblood Hidden ay nasa antas na ng Gomorrah King, at bagamat hindi pa rin siya kapantay ng kalaban na ulo, ang 2 na sumugod upang suluhin ang Unity Realm Grand Perfection ni Sarah at Cherry Sakura ay higit pa sa tama na. Puff! Puff!
Sa loob lamang ng ilang fractions ng isang segundo, ang dalawang Unity Realm Grand Perfectionists sa kabilang panig ay tumahimik at agad na nawala ang kanilang mga katangian sa buhay, habang si Lance, na nagpapakita ng Lifeblood Hidden, ay nakipaglaban para sa kanyang huling piraso ng lakas para patayin ang ulo ng kabilang panig. Ang pinuno ng kabilang partido ay tila nakaramdam ng isang bahagyang banta, o isang malaking banta, at ang kanyang mukha ay nagbago, at ang kanyang kaliwa at kanang mga kamay ay sabay-sabay na naglabas ng dalawang kutsilyo sa kusina mula sa kanyang baywang sa magkabilang gilid, ng mabilis. Wow! Sabay-sabay na lumabas ang dalawang kutsilyo sa kusina, na doble ang kanilang kapangyarihan kumpara sa isa lang, na malinaw na indikasyon ng kanilang takot sa biglaang pagsabog ni Lance. Boom! Nag-transform si Lance sa isang madugong anino, at biglang sumabog gamit ang dalawang kutsilyong iyon sa kusina, na pumikit at pumikit ng sabay-sabay, bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Talagang hindi kayang saktan ni Lance ang pinuno ng misyon na ito, kahit na siya ay naglagay ng Lifeblood Hidden, maaari lamang siyang gumuhit kahit na gamit ang kanyang dalawang kutsilyo sa kusina. Ang lakas ng ulo na ito ay masyadong malakas, hindi, ang kanyang mga kasanayan sa cleaver ay masyadong malakas, masyadong malakas. Si Lance na bumagsak sa lupa, ang kanyang mga meridian ay nabasag at hindi mabilang na mga spider veins, mahirap na kahit isang daliri. Ang kapitan na iyon sa kabilang panig, ay tumingin kay Lance na may bakas ng takot, dahil, nalaman niyang hindi lang biglang tumaas ang lakas ni Lance, ngunit sabay-sabay din siyang lumaban sa kanyang dalawang chopper, at sa huli, siya pa rin. Buhay! At sa oras na ito, isang grupo ng mga tao mula sa kabilang panig ay nagkaroon ng isang malaking sumisigaw, isang sabog, Eugene. Ang mga tao sa kabilang panig, nakakaakyat pa lang upang kunin ang Unity Realm nina Sarah at Cherry Socorro, ay napansin na ang kanilang mga katawan ay bumagsak at namatay. Head, A-Bomb and Eugene are dead. Ang ulo ng kabilang panig, ay agad na tumingin sa dalawang magkapatid na ang mga katawan ay bumagsak, at sigurado, A-Bomb at Eugene, ay parehong patay, ngunit ang kanilang mga katawan ay buo. Nagulat ang lahat sa kabilang panig, at ang ulo ng kabilang panig ay parehong nabigla, dahil ang panig na lubos na malakas, ang panig na dumurog kay Lance at ang anim na iba pang tao anuman ang kanilang bilang o lakas, dalawang magkapatid ang namatay. Ang pinuno ng kabilang partido ay agad na galit na tumingin kay Lance at sinabing, dapat ikaw si Lance. Kapitan, patay na ang ating mga kapatid na sina Abang at Eugene, patayin silang lahat. Ang isang balbas na lalaki sa kabilang banda ay umungal sa kalungkutan, nawalan sila ng dalawang kapatid, at biglang isang grupo ng mga tao ang napuno ng kalungkutan. At malamig ang mga mata ng isa pang pinuno. Si Lance ay wala ng kapangyarihan, ang kanyang mga meridian ay nabasag, at kahit na hindi sila gaanong nabasag gaya noong una niyang itinago ang Lifeblood Hidden, hindi na niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Huwag! Agad na tumakbo si Sarah sa katawan ni Lance. Si Cherry Socorro at Wanderlust ay nagbabantay din sa magkabilang panig ng Lance, kahit na alam nila na ito ay ganap na mantis. Nang sila ay halos desperado na, biglang, isang mabilis na anino ang sumugod mula sa kakahuyan. Kuya Lance, bilasan mo na. Ito ay Fire Demon. Ang apoy na demonyo ay hindi patay. Ang apoy na demonyo na biglang sumugod palabas ng kakahuyan ay hindi napatay ng sawa, ngunit ito ay dumanas din ng matinding pinsala sa loob, at ang apoy na demonyo ay nagmamadaling lumabas kahit anuman ang lahat. Ang buntot ng apoy na demonyo ay gamulong at winalis si Lance at ang apat pa sa likod nito. Kunin mo. Sumigaw ang nasa kabilang side, Captain, sinusubukan nilang tumakas, anong klaseng leon yan? Napuno ng paghamak ang ulo ng kabilang panig na iyon, tila hindi niya akalain na ito ay isang lumilipad na hayop sa lupa. Dinala ng Fire Demon ang apat na tao ng Lance at mabilis na sumugod sa langit, ngunit sa kasamaang palad, ito ay malubhang nasugatan, at may apat na tao sa likod nito, hindi ito kasing bilis ng inaakala. Buzz! Sa sandaling ito, may nakakabighaning talim na si Chi mula sa likuran, ang talim na si Chi ay nanlalamig.
Wala silang magawa habang pinapanood ang isang kutsilyo na lumipad, ngunit wala silang magagawa, ang apoy na demonyo ay tiyak na mahahati sa kalahati ng kutsilyong ito, at kahit na lahat ng nasa likod ng apoy na demonyo ay mahahati sa kalahati, alinman sa paraan, siguradong mamamatay si Lance at ang iba pa. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang isa sa kanila ay tiyak na kailangang lumabas at gamitin ang kanilang sariling laman upang harangan ang talim na iyon. Sa sandaling ito ng 1,000 gininto ang sandali, si Cherry Sakura, na nakaupo sa dulo, ay mabangis na pinuntahan ang lumilipad na kutsilyo. Huwag! Ang huling boses ni Cherry Sakura ay narinig sa mga tainga ni Lance at ng iba pa, Palm, mga kapatid, at Lance, sa totoo lang, mahal na mahal kita. Sa sandaling huminto ang boses ni Cherry Sakura, hinati siya ng mortal na talim sa dalawa. Ito ay dahil ginamit ni Cherry Sakura ang kanyang sariling laman para harangin ang kutsilyong iyon, kaya ang apoy na demonyo, pati na ang iba pang nasa likod ng apoy na demonyo, ay nagawang makatakas, at sa sumunod na segundo ay sumugod sa gitna ng kalangitan, ang grupo sa lupa kahit gaano pa sila kalakas, walang paraan na magagawa nila ito, kahit na magpadala pa ang taong iyon ng isa pang kutsilyo, na wala lang ang kanilang pagkakataon. Mabilis na lumilipad sa likod ng apoy na demonyo, sumirit si Lance. Forget what they doing, keep on doing.